Magandang gabi po sa inyong lahat. Sasama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Pasasalamat ng pamilya Wilfredo at Cristina Pascua, Emi Reyes, Guadalquivir, KJ's Home Big Delights, Bibi at Boy Valenzuela, Larry de la Cruz, Juliet Herrera, Rodel Eloisa Villamil, Eleuterio Lunas, at para sa kaarawan ni Tess Sawadan, para sa natatanging kahilingan ni Janet Reyes, para sa kagalingan ni Adela Mutuk, at para sa kalwalatian ng mga kaluluwa ni na Francisco, Maria Tagaden, Felisa, Baby Joy, Mario, Reginaldo, Hil Marvin, Antonio, Enrique, Monica, Nena, Marty Boy, Boy Eduardo, Leonardo, Perla, Jose, Florante, Remedios, Erlinda, Merly, Justo, Josefina, Virgilio, Rainiel, Eusebio, Reina, at ang lahat ng mga yumaong nakalista sa ating perpetual remembrance, gayon din ang mga kaluluwa sa purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19, ganon din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot na ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguraduhan sa aming buhay. Malawak ang pagkalat ng impeksyon ng mga napupuno ng mga paggamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawak ang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pahamalaan, papatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampulitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen.
Mga kapatid, sa ating madala pagdiriwang ito, samarin natin sa ating pananalangin ang halay pasasalamat at natatanging kilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya: Gerald Anthony Bacus, pamilya Caspe Talon Harabit Simangan, pamilya Nag Rabilla Ser Ferrer, Quirino Cristobal, Lourdes Hilario, Grace Balbin, Ramon at Marcris Aureo, Gulo Gonzales Salazar, Elma Laguador, Dr. Jun Mendoza, pamilya Ong Reza Tadiarte, pamilya Buana Torres, Romeo at Nora Cabrera, Jared Faene Victoriano, Pablito at Jose Mendoza, Adriano Santos, Joel at Lucy Bonifacio, Brian at Jasmine Yu, Rafael Flor Odete de Vet Eugenio, Jun at Sole de Rosario, Edgardo at Aida Cunanan, Edgar at Marisa Diego, Nante at Marisa de la Cruz, Danilo at Emily Sebastian, Dennis at Nelly Santos, Noel at Jenny Galvez, Aurora at Jean Silungan, Ricky at Avic Magpok, Romel Jeff Arcega, Antonio at Victoria Sanchez, Alicia Arcega Beacruzis, Vidal at Marieta Querol, Gerald at Jennifer Francisco, Mila Digonong, Cesar at Lilita Nicolas, Celi, Silin, Dominic Nicolas, Antonio at Evelyn Salazar, Edwin at Aida Comapas, Dr. Abit Saida Banaag, Pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Janet E. Pascual at Indino EDB Community, Reverend Father Rupino Pengsulit, Bishop Dennis Villarojo, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa, Mikawayan, drivers at employees ng Milevine Trucking, Carl Dominic Placido, Joji S. Alcantara, Victoria Divina MC, Dina Saavedra, Jody Tiana Marfil, Nick at Evelyn Rillera, Pining Villanueva, Camila Soroquino, Janet Wawa Tamani, Emelita de la Cruz, Arman at Imi Isma, Bernard Edna de Guzman, June at Doris Pilahera, Dr. Marat Marito Lintino, Gigi Bautista Alejandro, Dayan Bunag, Franz Troncoso, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Jaime at Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, lahat ng mga nagdurusa sa piitan, lalong-lalo na yung nalagay sa alanganin dahil sa maling paratang, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kamani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Cheryl Santiago, Aurelia Cooper, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Cielo del Mundo, Rami Banaag, Benamin Valerio, Reggie Garcia, Noemi Bergantinos, Samingal, Eliza Fajardo, Susan Lumaday, Rochelle Lovell, Joyce Andri Elmain, King Joriel Elmain, Sheila Marie Zarza, Amy Denise Aguila, Zoe Thinain Panganiban, Pio Paulo, Andrea Carmela F. Nicolas, Estrella Sanidad, Maria Luisa Manalo, Franz Louis, at para sa kaarawan ni Father Jaime Noto Jr., AJ Salazar, Rodelia Castro, Adeline Mendoza, Adeline Marcelo, Ramil A. Rivera, Maria Melanie Placido, Tessa Wadan, Flaviano Gulcia, Ruben Tavar Jr., Lita Pasco, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo, Silidonia, Bibiana, Hilsila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric Nicolas Nelson, Frederick, Raquel Dean Puloy, Maura Roman, Andres Epifania, Domingo, Maximina, Brana Angelo, Setedora, Justino Sida, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose Ricardo, Maria, Jose Pipito, Flora, Pacifico, Julio, Carmen, Crisanto, Antonio, Enebeba, Enrique, Filomena, Alejandro, Rodolfo, Israel, Dionisio, Ronald, Maria, Eduardo, at lahat ng mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos, Ama, pari pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi si Santo Tomas sa pagiging ularan sa kabanalan at pagiging mahusay sa banal na karunungan. Ipagalo mong tinuro niya ay aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kay sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig." At ididugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong narinig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa, sapagat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita ay pinapahayag sa atin ng ating Panginoon ang kanyang panawagan sa atin na tayo'y palaging maging makatotohanan. Sapagat sa ating pagiging makatotohanan, sa ating paglapit sa ating Panginoon, sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, ipinapakita natin ang pagiging tunay na mga tagasunod ng ating Panginoon. Sapagat yung mga taong maraming itinatago, ito yung mga taong pagdating ng panahon, marami rin na mailalabas. Kaya nga po kapag tayo nagtatago ng kasamaan, darating ang panahon, mabubunyag at mabubunyag din ang ating kasamaan. Sapagat ang sabi nga sa ating mabuting balita, walang natatago na di malalantad at lihim na hindi mabubunyag. Kaya alam po natin mga kapatid, kahit na ano pang tago natin sa mga kasalanan natin na ginawa ng lihim, darating ang panahon, malalaman at malalaman din ito. Kaya nga po ang panawagan sa atin mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, kung ano man ang
pagkakala na ginagamit mo para sa iyong kapwa, ito rin ang gagamitin ng Diyos sa iyo. Kaya kung sakali na tayo gagamitan ng Diyos ng takalan, sana ang paggamit ng takalan na ito ay pagtakal hindi sa ating kasamaan, kundi sa ating kabutihan. Kaya habang nasa lupa tayo, mag-ipon tayo ng kabutihan, hindi ng kasamaan. Sa gayon, pagdating ng panahon, kahit ang mga kabutihan na natatago ng lihim, malalantad at malalantad sa mata ng ating Panginoon. Sapagat sa katunayan, wala naman tayong maitatago sa ating Panginoon. Kaya nga po mailihim man natin ito sa ating mga kamag-anak, mailihim man natin ito sa mga taong nakakakilala sa atin, pero ang Diyos, alam niya ang nilalaman ng puso ng bawat isa sa atin. Kaya nga po mga kapatid, pansinin po ninyo, hindi po lahat ng mga kilala natin dito sa lupa na inaakala nating masama ay nasa impyerno. Hindi po lahat ng naririto sa lupa na inaakala nating mabuti ay nasa langit. Hindi tayo ang makapagpapasya, tanging ang Diyos lamang. Sapagat marahil may mga bagay na hindi tayo alam sa mga tao na ito. Marahil ang sama-sama ng tingin natin sa ating kapwa, subalit yung pala nakikita ng Diyos ang kanyang kabutihan. Marahil ang nakikita lang natin sa ating kapwa, yung kanyang kabutihan, yung pala may itinatago rin naman siya na matinding kasamaan sa kanyang kalooban. At alam ng Diyos ang lahat ng mga ito. Kaya nga po wala tayong maikukubli sa mata ng ating Panginoon. Kaya nga minsan na inasabi ng ating Panginoon sa sobrang pagkakakilala sa atin, ni ang ating mga buhok ay bilang na lahat ng ating Panginoon. Alam ng Diyos ang lahat-lahat ukol sa atin. Wala tayong maitatago, wala tayong maikukubli sa mata ng ating Panginoon. Kaya nga po ang panawagan sa atin, sa halip na tayo gumawa ng masama, nahahayag man o nalilihim, ang gawin natin sa halip na kasamaan ay kabutihan, nang sa gayon, sa halip na tayo ay parusahan ng walang hanggang pagkakawalay sa paningin ng ating Panginoon, tayo mismo ay bigyan ng gantimpala ng ating Panginoon na makapisan niya sa buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Kaya nga po ngayong araw na ito, ating pong pinagdiriwang at ating pinaparangalan ang isang marunong, ang isang pantas, ang isang dakilang tao sa ating inang simbahan. At ito ay walang iba kundi si Santo Tomas de Aquino. Kaya nga po sa kanyang matinding pag-aaral, ang kanyang matinding pagsasaliksik ukol sa Diyos, napakarami ang kanyang nalalaman sa Diyos. Pero numisan, mga kapatid, nang magpakita sa kanya ng isang tanda mula sa ating Panginoon, bigla na lamang nasabi nitong si Santo Tomas de Aquino na lahat ng kanyang ginawa, gaano man ito kinahahangaan ng mga tao sa kanyang paligid, ang lahat ng kanyang nalalaman, ang lahat ng kanyang karunungan ay baliwala pagdating sa kadakilaan ng Diyos. Kaya nga po nung mamalas niya ang kadakilaan ng Diyos sa isang hindi malilimutang pamamaraan, napakatindi ang nangyari sa buhay ni Santo Tomas de Aquino, sapagat hindi lamang ang karunungan ng kanyang pinangarap, hindi lamang ang mga bagay sa kanyang paligid ang kanyang pinangarap. Ang pinangarap mismo ni Santo Tomas de Aquino ay ang makilala ng lubusan, ang makasama pang magpakailanman ang Diyos na kanyang pinag-aaralan. Sapagat ang lagi nating tatandaan, hindi lamang natin kinikilala ang Diyos. Dapat ang Diyos habang tumatagal sa ating pagkilala sa Kanya ay mas lalo nating minamahal. Nang sa gayon sa ating pagmamahal sa Diyos, mas lalo nating makilala ang ating Panginoon sa araw-araw nating pakikipag-ulayaw, sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kung nakikilala natin ang ating Panginoon, hindi ang kasamaan ang ating gagawin, kundi ang kabutihan ang ating tataluntunin. Kaya nga po sa mundong ibabaw, napakadali po sa atin ang tayo ay matempt na maging masama. Napakadali sa atin yung magtago, yung magkimkim ng kasalanan. Hindi man ito nalalaman ng ating kapwa, pero sa ating Panginoon, hindi ito nalilingid. Kaya pansinin po ninyo kapag kapwa limbawa, doon po sa mga mahilig manood ng TV o kaya naman mahilig pong tumingin sa social media, napakadami pong temptation maging doon palabang sa kalsada. Kaya kapag ka po may mga nagdadrive, ano po yung nangyayari? Minsan, kapag nasingitan ka, naiinis ka, nagagalit ka, hindi mo man magantihan yung taong naningit sa iyo,
Pero merong ibang mga driver, minumura sa kanilang sarili yung taong nakasingit sa kanila. Hindi man ito narinig nung kapwa mo driver, pero alam ito ng ating Panginoon. Kaya kumisan mga kapatid, hindi lamang po nauwi doon sa lihim na pagmumura laban doon sa iyong nakalaban, kundi kumisan nauwi pa sa tahasang pakikipag-away. Kaya nga po, yun yung tinatawag natin na road rage. Ang dami na pong nagbuwis ng buhay, ang dami na po na nasayang ang kanilang buhay nang dahil lamang sa walang kwenta na patayan, nang dahil lamang sa napakaliit na argumento na dapat sana pinag-usapan na lamang ng mapayapa. Ganyan din po naman mga kapatid, nito pong nakarang araw, nung ako po'y nagbabrowse doon sa mga news, alam po ninyo, doon po sa isang lugar, doon po sa Maynila, isang hating gabi, bigla na lamang pong may tumigil na isa pong van, at pagkatapos po ay may inilagay na isang patay, inilagay doon sa kalsada, at bago umalis ay pinagbabaril pa. Kaya nga po yung van na ito, ang hirap hanapin. Bakit? Kasi wala pong plaka. Pero alam po ninyo mga kapatid, hindi man sila mahuli o mahirapan man ang ating mga alagad ng batas na mahuli yung gumawa ng lahat ng ito. Pero sa mata ng Diyos, walang natatago sa Kanya. Hindi ka man nakita ng mga tao, hindi ka man mahuli ng alagad ng batas, hindi ka man makulong dito sa mundong ibabaw, dito sa lupa na ating ginagalawan, subalit sa mata ng Diyos, alam ng Diyos ang iyong ginawa. Kaya nga po kahit ilihim mo pa yan, kahit kanino, alam ng Diyos ang lahat ng nangyari. Kaya nga po mga kapatid, ang panawagan sa atin, katulad ni Santo Tomas de Aquino, wag ang masama ang dapat na mamayani sa atin. Ang dapat nating pasibulin palagi ay walang iba kundi ang kabutihan. Ang pasibulin palagi natin yung katapatan sa ating Panginoon. Kung paanong ang isang asawa na nagsusumikap maging tapat sa kanyang kapwa-asawa, sa kanyang kabiyak, nasasabi man niya ito ng hayagan o hindi, ganoon din naman, ito rin ang pagsumikapan natin, maging tapat tayo sa paggawa ng mabuti alang-alang sa ating Panginoon. Kaya kung nais nating kilalanin, mahalin at pagsilbihan ng ating Panginoon, ang unang-una na dapat nating gawan ng kabutihan ay walang iba kundi ang mga tao sa ating paligid. Hindi man natin nakikita ang ating Panginoon sa kasalukuyang panahon, bagkus sa wakas ng panahon, tayo kakaunin ng ating Panginoon upang ipagsama sa kanyang karian. Subalit sa kasalukuyan, ang po pwede nating gawin ay gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa sa pangalan at alang-alang sa ating Panginoon. Sapagat ang ating Panginoon na mismo nagsabi sa atin minsan na anuman ang ginagawa nating kabutihan para sa ating kapwa ay sa Diyos natin ginagawa. Ang anumang kasamaan o ipagkait natin sa ating kapwa ay sa Diyos natin ginagawa o kaya naman ay ipinagkakait. Kaya nga po pangarapin natin makagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa bilang pag-aalay natin sa ating Panginoon. Tanang sa gayon, pagdating ng panahon, kapag tayo humarap na sa ating Panginoon upang tayo hatulan sa ating patutunguhan, katulad ng isang ilawan na hindi po pwedeng maitago sa ilalim ng higaan o kaya naman ay sa ilalim ng takalan. Ang sinasabi sa atin, ang liwanag na ito ng kabutihan natin ay sa tuwina, sisinag at sisinag, sisilay at sisilay, upang nang sa gayon, bigyang liwanag ang mga nasa kadiliman. Kaya nga kung paanong ang ating kabutihan ay parang liwanag na nagpupumiglas ang kanyang ilaw, sa Diyos ang ating pangalan ay hindi matatago sa kabutihan na ating ipinamamalas. Kaya nga po ang sabi sa atin, sa tuwina ang kabutihan ang ating pangaraping gawin, ang kabutihan ang dapat mamayani at hindi ang kasamaan, sapagat sa bandang huli, sa Diyos tayo patutungo at ang Diyos ay ang Diyos hindi ng kasamaan, kundi ang Diyos ng kabutihan. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Ama ng liwanag, upang maging tapat tayo sa ating bokasyon na maging ilaw ng sanlibutan. Kaya't sa bawat panambitan ang atin po'y tutugon, Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang ating simbahan, ang bayan ng Diyos, naway maging dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman ng ating mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami.
ang mga pinuno ng daigdig, naway magbigay ng sinag ng pag-asa sa buhay ng mga naghihikahos at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway maging tulad ng ilawan sa tuktok ng bundok upang maging gabay ng mga taong naglalakbay dito sa lupa patungo sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga may sakit, mga matatanda at mga napapabayaan, naway hindi mawala ng pag-asa sa pamamagitan ng liwanag na pinakikita ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway tanglawan ng walang hanggang liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at lakas upang maitalaga namin ang aming sarili sa paglilingkod sa aming mga kapatid, upang ang liwanag mo ang tumanglaw sa lahat. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang madaming limika, kaming mga gumaganap sa paghahain ito ay puspusinawa ng kaloob ng Espiritu Santo na kaliwanagan ng pananampalatayang lubusang sumikat kay San Tomas de Aquino para ang kadakilaan mo ay mahayag sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ikay nagniningning sa piling ng mga banal na ginarangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid na mga banal na tao. Sila mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasabo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Palalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang ngalan mo, mapasanin, ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadiya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadiya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumanalangin sa pagbubunsod ng pangaral ni Santo Tomas de Aquino upang mamalagi nawang tumatalo ng utang na loob sa kinamtan naming iyong mga idinulot sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon.
sa